Hi Arabella, ako si Gina, ang reyna ng banyera. Charot, ang ganda mo naman girl. Sigurado ka bang pagiging kasambahay ang pinasukan mong trabaho? Pwede kang maging artista sa ganda mong yan. Biro nito sa akin. Salamat. Simpleng tugon ko sa kanya kasi hindi ako sanay sa mga ganitong papuri. Halika dito sa tabi ko, tulungan mo akong maggayat dito. Agad naman akong pumunta sa tabi niya at kumuha ng gulay na pwede kong gayatin. Nga pala girl, may tanong ako sa'yo. Tumingin ako sa kanya at naghintay kung anong itatanong nito sa akin. Totoo ba yung mga mata mo? Tanong nito na parang nagdududa kung totoong kulay asul ba ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Yan, yung kulay asul mong mata, hindi ba yung contact lens? Sinipat pa nito ang mata ko, kaya napakurap-kurap pa ako. Ay hindi, ito talaga ang kulay ng mga mata ko. Nahihiya akong sabi sa kanya. Minsan nga hiniling ko na sana naging itim na lang itong mga mata ko. Ito kasi ang kadalasang napapansin ng mga tao sa akin. Doon nga sa amin na pagkakamalan pa akong alien. Hoy Gina, huwag mo ngang harasin niyang si Arabella at baka uuwi na lang yan bigla. Saway ni Nana Levita sa kanya, kaya napakamot ito sa ulo. Nagkatawanan tuloy kaming lahat. Nana Levita talaga oh. Nakuyus lang ako sa mata ni Arabella kasi ang ganda. Kindat nito sa akin kaya napangiti ako. Maya na lang tayo magtsikahan sa kwarto girl. Baka mabad trip si Nana. Nakangiting pahabol niya sa akin. Arabella, ito naman si Ate Flor mo. Siya ang tagaluto natin dito. Pakilala ni Nana sa isang medyo may kalakihang babae na nasa edad 40. Siguro kaedad ito ni Chang. Speaking of Chang, kumusta na kaya ito? Tinanguan lamang ako ni Ate Flor kasi busy ito sa paglalagay ng mga sahog sa mga niluluto nito. Ito naman si Minerva. Siya ang tagalinis dito sa bahay. Pakilala niya sa isang babaeng medyo bata lang kay Ate Flor ng ilang taon. Welcome to the family, Day. Nakangiting bati ni Ate Minerva sa akin. Meron din tayong hardinero si Gardo. Nasa labas, nag-aayos ng mga mesa para sa dinner mamaya. Si Joel ang driver at gwardiya si Carding. Asawa ni Ate Flor mo. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Arabella Esperanza Mondragon. 17 pa po ako. Simpleng pagpapakilala ko sa kanila. Wala din naman akong masabi patungkol sa sarili ko. Palagay agad ang loob ko sa kanila. Pakiramdam ko nakatagpo ako ng mga bagong kapamilya. Welcome sa bahay ng mga Villarama, Arabella. Magpakabait ka dito dahil mababait ang amo natin. Kung may problema ka, huwag kang mag-alangan magsabi sa amin. Para mo na rin kaming kapamilya. Tayo-tayo lang naman ang magtutulungan dito. Ani ni Nana Levita. Opo, Nana, makakaasa po kayo. Bali ikaw, magiging trabaho mo ang mag-asikaso ng mga labahin. Pero huwag kang mag-alala, may washing machine dito. Tuturuan kita paano gamitin ang mga yon. Tumango ako kay Nana bilang pagsang-ayon sa mga sinabi niya. Akala ko pa naman promoted na ako from labandera to housemaid. Yung pala parehas pa rin ang trabaho ko. Pero di bali na. Hindi naman na ako magkukusot dahil may washing machine na. At least promoted pa rin ako. Konti. Ang daming pagkain ng aming inihanda. Ganito palang mga mayayaman kapag may bisita. Halos punuin ng isang buong mahabang mesa ng mga pagkain. Parang akong malulula sa dami nito. Ang sasarap pa. Kanina habang naghahanda kami, pinapakain din kami ni Ate Flor. Mas mabuti daw yung nagtatrabaho kami ng busog para may lakas. Naging komportable ako sa kanila kahit ngayon ko pa lang sila nakilala. Close na close silang lahat at halos magkapamilya na ang turingan nila sa isa't isa. Puro kami tawanan kanina nung naghahanda pa lang kami. Kaya hindi ko ramdam ang pagod. Matagal na palang mga itong magkasama. Si Gina parang dito na daw lumaki. Apo pala ito nung umalis na dating kasambahay nila. Kasi nga may edad na ito at gusto ng pagpahingahin ng mga anak. Scholar daw si Gina ng mga Villarama. Pumapasok daw ito tuwing Sabado at Linggo. 2 taon na lang daw at magtatapos na ito sa kolehiyo. Sabi ni Nana kapag nagustuhan daw ng mga Villarama ang trabaho ko, pwede daw akong makiusap sa kanila na gustong gusto kong mag-aral. Nagkaroon ako ng pag-asa. Pagbubutihin ko ang aking trabaho para makapag-aral ako. Gina, saan ang mga amo natin? Kanina pa kasi ako patingin-tingin sa palibot. Wala naman akong nakita ni isa sa mga Villarama. Kaya nagtataka ako. Mamaya pa ang dating ni na Madam at Sir. Nasa kabilang mansyon sila. Ani ni Gina. Ay wow, madami pala silang mansyon.
Mahinang sabi ko. Pero nadinig pala ni Gina kaya tumawa ito. Sinabi mo pa girl, madaming bahay sila madam. Actually si Sir Dave lang talaga ang bumibisita dito. Pumupunta lang din sina madam kapag andito siya. Sir Dave? Oo, nag-iisang anak nila madam. Naku girl, kung makita mo lang si Sir Dave, siyak maglalaway ka. Super pogi, day. Tsaka mabait pa. Sabi nito na parang kinilig at may pahampas-hampas pa sa akin. Wala bang asawa si Sir Dave? Sobrang laki naman ata nitong bahay nila kung siya lang ang namamalagi dito. Hindi naman niya nagtatagal dito, girl. Doon talaga siya sa Damileto. Tsaka meron din siyang kondo. Kapag tinatamad siyang bumiyahe dito, doon siya sa kondo niya dumidiretso. So parang tayo-tayo lang din dito. Tsaka girl, walang asawa si Sir. Pero sa pagkakaalam namin may nililigawan ito. Yun ang bisita natin mamaya. Biglang naglulungkot-lungkutan ang mukha nito. Oh, bakit naging malungkot yung mukha mo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kasi girl, umaacting pa itong nagpapalis ng mga luha sa mukha. Wala na akong pag-asa kay Sir Dave. Matagal ko pa naman yung crush. Lumabi pa ito. Ilang taon na ba si Sir Dave? Baka naman matanda na yan. Girl, wag ka. Kahit may edad na si Sir Dave. Lapit ka. Lapit. Senyas nito sa akin. Yummy pa rin ito, girl. Bulong niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Super hot at ang ganda pa ng katawan, promise. Hoy, Diyos ko, ewan ko sa'yo, Gina, kung anong pinagsasabi mo dyan. Naiiling ako sa kanya kaya tumawa ito ng malakas. Epic ka, girl. Nakakatawa yung reaction mo. Pero totoo yun. Tingnan mo, one of these days, maliligo yan si Sir Dave sa swimming pool. Tsak maglalaway ka. Sinundot pa nitong tagiliran ko. Hala, Gina. Huwag mo nga akong kwentuhan ng ganyan. Bata pa ako, no? Wala pa ako sa mga ganyang bagay. Saway ko sa kanya. Para kasing wala itong balak tumigil sa pagpapantasya niya kay Sir Dave. Hay nako, basta ako forever crush ko talaga si Papa. Si Sir Dave pala. Gwapo na mabait pa. Higit sa lahat, yumminess overload. Laglag underwear girl. As in laglag. Sinong nalaglag, Gina? Nag-aalalang tanong ni Nana Levita. Kaya nagkatinginan kami ni Gina. Ang bunganga kasi ng babaeng to kung ano-anong lumalabas. Ay naku Nana, pangbagets lang po yun. Kami lang ni Arabellang makaka-relate doon. Pagrarason nito, kita ko pang nangunot ang noon ni Nana Levita pero wala naman itong sinabi pa. Tumalikod na lang itong umiling-iling. Siguro sanay na din ito sa ugali ni Gina. Bakit crush mo pa si Sir Dave gayong may nililigawan na pala ito? Maya-maya tanong ko sa kanya. Okay lang yan girl, ano ka ba? Crush lang naman. Tsaka bet ko din yung nililigawan ni Sir Dave. Kasi super ganda at super bait pa. Ang cute pa nung kambal na anak nito. Ha? Ibig sabihin may anak na si Sir Dave? Kuryosong tanong ko. No girl, anak lang ni ma'am pero parang anak na rin ang turing ni Sir sa mga ito. Kapag nakita mo yung kambal girl, tsak makukyutan ka din sa mga ito. Boy and girl yung twins. Super kulit yung girl at madaldal pa. Yung boy naman stricto pero pogi-pogi kahit bata pa. Bala ko nga mag-ship na lang. Hintayin ko na lang siguro si baby boy na lumaki. Wala bang asawa si ma'am? Mahinang tanong ko. Nakakahiya naman kung marinig nila kami nagchichismisan unang araw ko pa lang naman dito. Wala ata eh. Tsaka ang alam namin si Sir Dave yung tumulong dito nung nabuntis. Gusto nga sanang panagutan ni Sir Dave kaso ayaw daw ni ma'am ipasang responsibilidad kay Sir. O diba? Ang bait ni ma'am. Matalino daw si ma'am girl. Top 3 sa board exam nila. Diba bongga? Matalino na maganda at mabait pa. Bagay na bagay talaga ni Papa Dave. Tsaka ang chika girl. Mayaman din daw ang nakabuntis kay ma'am. Nadinig sila ni Ate Minerva na nag-uusap ni Sir isang beses tungkol dito. Parang tinago ata ni Maman tungkol sa kambal. Kwento nito sa mahinang boses. Huwag kang maingay ha. Secret lang natin yun. Magagalit si Nana pag nalaman niya to. Ay naku, basta pag nakita mo si ma'am, for sure magugustuhan mo ito para kay Sir. Tsaka galante din ito. Palagi kami binibigyan ito ng mga pasalubong kapag bumibisita ito dito. Biglang naputo lang kwentuhan namin nang marinig namin ang busina ng mga sasakyan sa labas. Girl, tara! Andiyan na si Madam sa labas, babati tayo. Agad akong hinila nito papunta sa harap ng mansyon. Nakita kong mag-asawang bilyarama. Nakilala ko sila dahil sa larawan nilang naka-frame sa may sala. Ang ganda ni Madam Valerie kahit may edad na ito.
Ganon din si Sir Ricky. Makisig pa rin ito kahit may edad na. Nagawi ang tingin ko sa nakasunod na sasakyan dito. Biglang natigil ang mundo ko nang makita kong lalaking bumaba mula dito. Ibang-iba ang mukha nito sa personal. Mas gwapo ito. Ay mali, kulang ang salitang gwapo para ilarawan siya. Para siyang bida sa mga pelikulang napanood ko. Matangkad ito na bumagay sa matikas nitong pangangatawan. Isang puting polo ang suot nito. Pinarisan ng maong na pantalon at balat na sapatos. Ang maitim at maalon nitong buhok ay bumagay sa matangos na ilong at mapupulang mga labi. Lalong dumagdag sa kakisigan nitong maiitim nitong mga mata na binagayan ng makakapal na kilay. Nabaling ang tingin nito sa gawi ko at nagpang-abot ang aming mga mata. Biglang may naramdaman akong kakaibang pitik sa aking puso. Agad akong namulat at nagbaba ng tingin dahil nahihiya akong baka mahalata niyang pamumula ko. Nung tumingin ako uli sa kanya, nakita kong pagmamadali nito para mabuksan ang pintuan sa kabilang bahagi ng sasakyan. Isang magandang babae ang lumabas at inalalayan nito makababa ng sasakyan. Bigla akong may naramdamang hindi ko maipaliwanag habang nakatingin ako sa mga kamay niyang nakahawak sa bewang ng babaeng maganda. Sunod nilang binuksan ang likod ng sasakyan. Tama si Gina. Dalawang batang maganda at gwapong bumungad sa amin. Lola! Lolo! Sigaw ng batang babae para batiin ang mga magulang ni Sir. Nakita kong katuwaan sa mukha ng mag-asawa nung makita ang kambal. Agad nila itong kinarga at pinupog ng halik. Napakagandang pagmasdan, para silang isang buong pamilya. Nung tumingin ako ulit kay Sir Dave, nakita kong nakatingin din pala ito sa akin. Siguro nagtataka ito dahil ngayon lamang niya ako nakita. Isang maliit na ngiti ang binigay ko sa kanya. Pero sana hindi ko na lang ginawa. Dahil kinunutan lang ako nito ng kilay. Napayuko ako sa sobrang kahihiyan. Good evening, Madam, Sir, Sir Dave and Miss Amelet. Bati ni Nana Levita sa kanila. Nakita kong tumango lamang si Sir Dave dito habang yung babaeng nanggangalang Amelet ay isang malawak na ngiti ang pinakita kay Nana. Lumapit pa ito at nagmano sa mga magulang ni Sir Dave. Magandang gabi sa inyong lahat. I'm happy to see all of you. Masayang bati ni Madam Valerie sa aming lahat. Let's get inside everyone at gutom na tong mga apo ko. Agad naman kaming sumunod sa sinabi nito. Nanatili lamang ako nakayuko dahil natatakot akong makita ang mukha ni Sir. Baka hindi ako nito gusto para maging kasambahay niya. Pag nagkaganon, paano na lang ako? Saan ako pupunta? Saan ako pupulutin? Hindi ako pwedeng bumalik sa amin dahil tsak manganganib ang buhay ko. Sana naman hindi ako magkakaproblema sa kanya. Iiwasan ko na lang ang mapalapit sa kanya para hindi ako magkaproblema. Halata pa namang ayaw nito sa akin. Sinubukan kong iaangat ang aking ulo. Pero isang pagkakamali lamang ang aking ginawa. Striktong tingin ang ipinukol ni Sir Dave sa akin. Bigla akong kinabahan. Huwag naman sana akong sisantihin nito. Wala talaga akong mapupuntahan pag tinanggal ako nito sa trabaho. Arabella, pakidala itong pineapple juice sa may swimming pool. Andun si Sir Dave at si Ma'am Amelet kasama ang kambal. Utos sa akin ni Nana Levita. Gusto ko sanang tumanggi dahil natatakot ako kay Sir Dave. Pero nakakahiya naman kay Nana. Baka isipin pa nitong tamad ako. Ayaw kong mawalan ng trabaho sa unang araw ko pa lang, no? Kaya dali-dali kong binitbit ang tray na may lamang 2 baso ng pineapple juice. Pilit ko talagang inayos ang pagdala sa tray gamit ang 2 kamay ko dahil iniiwasan kong may matapon sa juice na dala ko. Dahan-dahan ang bawat hakbang dahil hindi naman ako sanay magbitbit nitong tray. Nakakahiya, baka pumalpak pa ako. Lalo't pakiramdam ko kanina pa sinusulyapan ni Sir Dave ang bawat galaw ko. Sa sobrang pag-iingat ko sa aking nilalakaran, hindi ko na malahing papalapit pala si Ma'am Amelet para sana tulungan ako. Huli na nang makita ko siya at natapilok pa ako dahilan ng pagkatapon ng dala kong juice. Oh shit! Are you okay, Av? Nag-aalalang tanong ni Sir Dave kay Ma'am Amelet dahil napunta sa damit niyang juice na natapon. Nabasag ang baso at nagkalat sa sahig ang mga bubog nito. Tiningnan ko ang paa ni Ma'am Amelet, baka natalsikan ito't nasugatan pero pasalamat ako't wala naman. Ma'am, sorry po. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Hindi ko alam kung anong unang dadamputin. Nanginginig ang kamay ko sa sobrang takot. Stupid, sabi ni Sir. Para akong sinampal sa sobrang lutong ng pagkasabi nito. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nasabihan ng stupida. Social pakinggan pero ang sakit sa pakiramdam. Shh! I'm okay, Dave. It's fine.
Aksidente lang ang nangyari. Ani ni Ma'am Amelet na nakangiti pa. Pumaling ito sa akin at hinawakan ng kamay kong dumudugo na pala. Hindi ko na malayong may sugat pala ako. Dahil sa sobrang takot ko agad kong dinampot ang nabasag na baso. Kaya siguro nasugatan ang kamay ko. Pero baliwala itong sugat ko. Ang inaalala ko ngayon ay ang galit sa mga mata ni Sir Dave habang matiim itong nakatingin sa akin. Get out! Para akong namanhid sa kinatatayuan ko nang sumigaw ito sa aking harap. Hindi ko napigilan ang pag-uunahan ng luha sa aking mga mata. Itong unang pagkakataon na may sumigaw sa akin maliban sa tiyong at tiyang ko. It's okay, Dave. Hindi niya sinadya. Kasalanan ko rin dahil bigla akong sumulpot kaya nagulat siya. Don't be harsh on her. Pakiusap ni Ma'am Amelet kay Sir Dave gamit ang malambing na boses. Ayoko sa taong hindi marunong mag-ingat. Paano na lang kung nasaktan ka? Mariing sabi ni Sir Dave. Nanatili lamang akong nakayuko habang nakatingin sa dugong tumutulo sa kamay ko. Nanlalabo din ang aking paningin dahil punong-puno ng luha ang aking mga mata. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang hindi ko sinasadya, pero walang lumabas na boses sa akin. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong tanggalin kita sa trabaho. Dagdag pa nitong sabi sa akin. Tatalikod na sana ako nang pigilan ako ni Ma'am Amelet. Hindi ko na naitago ang mga luha sa mga mata ko nang tumingin ito sa akin. Kitang-kita ko ang awa sa mga mata niya, kaya ako lalong napaiyak. I'm sorry po talaga, ma'am. Sana mapatawad niyo ako. Hindi ko po talaga sinasadyang tapunan kayo ng juice na dala ko. Nanginginig pa ang labi ko habang nagpapaliwanag ako sa kanya. Punong-puno pa rin ang luha ang mukha ko. Shh, it's fine, it's fine. Damit lang ito, hindi ako nasaktan. Come, you're bleeding. Kailangan magamot tong sugat mo. Ani ni Ma'am Amelet sabay hawak sa kamay kong dumudugo. Napakabait niya. Hindi ko man lang ito nakitaan ng kahit kaunting iritasyon sa muka. Mas nagalit pa nga si Sir Dave sa akin. Lalo tuloy akong nahiya sa kanya. Sorry po talaga, ma'am. Ako na pong bahalang gumamot nitong sugat ko. Sabay bawi ko sa kamay kong hawak niya. Are you sure? I can help you with that. Paninigurado pa niya sa akin. Okay lang po, ma'am. Mababaw lang tong sugat. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang biglang magsalita si Sir Dave. Let's go, Amelet. You need to change your clothes. Baka magkasakit ka pa dahil sa katangahan ng iba dyan. Pasaring nito sa akin. Gusto kong humagulgol sa mga salitang binitawan niya sa akin. Hindi lang ako estupida sa paningin niya. Isa din akong tanga. Paulit-ulit na nagpe-play sa utak kong lahat ng sabi niya sa akin. Ang sakit naman magsalita ni Sir Dave. Hindi ko naman talaga sinadyang tapunan si Ma'am Amelet. Kung sana may mapupuntahan lang akong iba. Hindi ko kakayanin kung ganitong ipapakita niya sa akin araw-araw. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Pero iba yung tingin niya sa akin. Simula pa kanina nung dumating sila, ni hindi man lang itong umiti kahit konti. Pero magiliw naman ito sa ibang kasambahay. Kitang-kita kong iritasyon sa mukha nito tuwing nagpapang-abot ang tingin namin sa isa't isa. Pilit kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Pero pakiramdam ko may humihigop sa aking puwersa para dalhin ang mga mata ko sa kanya. At tuwing ginagawa ko yon, nagkataon naman na nakatingin din pala ito. Mabuti sana kung simpleng tingin lang pero hindi eh. Matalim ang mga tinging ipinupukol nito sa akin. Wala naman akong maalalang naging kasalanan ko sa kanya. Ito pa naman ang unang pagkakataon na nagkita kami. Akala ko pa nung una naninibago lang ito dahil bagong salta pa lang ako dito sa kanila. Pero bukod tanging siya lang ang hindi pumansin sa akin simula pa kanina. Maayos naman ang ipinakita ni na Madam Valerie at Sir Ricky sa akin kanina nung ipinakilala ko ni Nana sa kanila. Oh, Arabella, ano nangyari sa kamay mo? Nag-aalalang tanong ni Nana nang maabutan itong ginagamot ko ang aking sugat. Nasugatan po ako sa baso, Nana. Yung pinadala mong juice, natapon ko po kay Madam Amelet kaya nabasag yung baso. Hindi ko po sinasadya, Nana. Pero mukhang galit na galit si Sir Dave. Umiiyak akong sumbong dito. Ayaw ko pong mawalan ng trabaho, Nana. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Lumapit si Nana at niyakap ako. Dahil sa ginawa niya lalo tuloy akong napaiyak. Pakiramdam ko nakahanap ako ng kakampi sa katauhan ni Nana. Tahan na. Hindi ganun si Sir Dave mo. Mabait na bata yung alaga ko. Baka nagulat lang kaya akala mo galit sa'yo. Hayaan mo bukas kakausapin ko. Umiling-iling ako. Huwag na po, Nana. Okay lang naman po ako.
Sigurado akong galit si Sir Dave sa akin dahil sa masasakit na salita na lumabas sa bibig niya. Gusto ko pa sanang isumbong kay Nana ang mga sinabi niya sa akin, pero pinili ko na lang na sarilinin ito. Hindi din naman ito makakatulong sa akin. Baka mas lumala pang galit nito kapag nalaman niyang nagsumbong pa ako. Pagkatapos kong gamutin ang aking sugat, dumiretso na ako sa aking silid. Sabi ni Nana magpahinga na daw ako at sila nang bahala. Ayaw ko pa sanang pumasok pero nagpumilit si Nana. Sinunod ko na lang ang sinabi niya dahil natatakot din akong makita ulit si Sir Dave. Ang isipin ko pa lang na makita ang matatalim nitong tingin sa akin ay kinakabahan na ako. Paano na lang kaya kung sigawan pa niya ako ulit? Kabiling-bilinan pa naman ito kanina na wag ako magpakita sa kanya kung ayaw kong mawala ng trabaho. Kaya mas mabuting umiwas na lang din ako.